Hello. Okay. Okay. Hello sa lahat. Magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. At ngayong gabi na to, marami tayong pag-usapan na napaka thrilling, interesado, napaka-conflicting, napaka-controversial na mga topic. So, unang-una, bago tayo magsimula, magandang gabi sa inyong lahat at doon sa mga OFW na bumisita dito sa Justin Talk News PH. At ano bang pag-usapan natin? Bago pala tayo tutuloy doon sa mga issue at mga balita na ating pag-usapan ngayong gabi na ito, unang-una, gusto ko lang i-request na paki-like naman, paki-like, then share. Then of course, kung bago ka lang dito sa Justin Talk News PH, paki-pindot ang subscribe para dumami naman tayo ng konti dito sa Justin Talk News PH. So, this is a very momentous day para sa ating political history ng Pilipinas. Kasi alam naman natin na maraming ganap sa araw na ito, May 11 to 2026. So ano ba yung mga ganap? Ang una, yung ina-anticipate na impeachment case ni BP Inday Sara na magkaroon na ng butuhan diyan sa plenaryo ng House of House of Representative, na we are expecting na magkaroon talaga ng affirmative votes yan, na talagang endorse na yan, may submit na ang articles of impeachment diretso sa impeachment trial courts, which is the Senate. But maraming pangyayari na siguro hindi rin ako maniwala maapektuhan yung boto ng mga congressman, kasi bayad na sila eh. Yung sinasabi ni Mayor Baste ng kahapon, klarong-klaro na bayad na siya. This is an information na nakuha niya sa loob. At matindi yung mga binabayad. No? Pero it was not comparable with the 19 Congress na tinding laki ng binabayad. Ngayon medyo malit lang ng konti, but still, that's bribery. Binabribe ang kanilang mga boto para lang bumoto dito sa articles of impeachment, para may sampa, may forward sa Senado. So, laking kakahiyan yan at laking corruption ang nangyari dyan sa Kongreso. But, ang isang bagay na siguro magbigay ng pagdadalawang isip rin doon sa mga congressman, ang nagganap sa ating Senado. Ang nangyari kasi, nagkaroon ng kudita, laglag si Soto, tanggal si Soto. Pero ito, matagal ko nang alam, last week pa. Pero ang timing lang, hindi ko iniisip na tiniming din nila na magkaroon ng impeachment plenary voting. So, talagang tinaon nila na ganyan na mangyari. At naunahan pa, dahil umaga pa lang, nagkaroon na sila ng desisyon na palitan talaga si Soto. Maraming reason bakit palitan si Soto. At isa na diyan ang sinyalis, yung partial report ni Lacson, na ayaw nga permahan ng karamihan ng mga senador. So nangyari, ang butuhan is 13-9-2. So ibig sabihin 13 ang bumoto in favor of Senator Peter Cayetano, then 9 ang bumoto kasi nominate din ni Senator Lacson si Soto na magiging presidente. Pero alam naman natin na ayaw na sa kanya yung mga member ng karamihan ng mga senador. So 9 ang nakuha, din 2 ang nag-abstain. Ang nag-abstain si Mig Zubiri at saka si Chis Escudero. So yung 9, balik kong dito sa 9 na bumuto, sa 30 na bumuto,
So ano yon? Wala si Chis Escudero doon. Wala si Chis Escudero. So 8. Kasi ano eh, 5 ang Duterte Black. Nadagdagan ni Jingo Estrada, Joel Villanueva, so 7. Then nadagdagan ni 6 pala ang Duterte Black. So 8 'yon. Minus si Escudero. Pumasok si JB. So 10 si Camille Villar. 11 si of course ang kapatid niya na si Mark Villar. 11 number 12 si Loren Legarda. Ang number 13 si Pia Cayetano. So nakumpleto yung the rest of the senator, yun ang bumoto kay Senator tawag nito, Senator Lacson, Senator Tito Soto, na ninonominate pa ni Lacson. So yun ang nangyayari. So ang bumoto for Lacson, of course si for Soto, si Lacson, si Pangilinan, si Bam Aquino, si sino nito? Si Sherwin Gatchalian, si Lito Lapid, sino pa? Lito Lapid, si Rizal Ontiveros, ang dalawang tulbo, so isa, at saka si Tito Soto. So 9 sila. 2 nga nag-abstain. So talagang last week pa na ano na yan, napakinggan ko na sa maraming mga sources na talagang tanggalin na si Tito Soto. At isa sa mga pinaka-main reason, yung upcoming na Senate trial hearing, impeachment trial hearing ni VP Inday Sara. Kasi alam nila na talagang i-railroad yan or hanapan ni Soto na talagang papabor sa mga prosecutor yung pagsampa ng kaso na yan. At saka wala naman siyang kakayahan na mag-preside over an impeachment trial. Kaya isa din yan sa mga reason. Hindi siya capable na magdala. Kaya yun din ang nag-lead sa iba na bumoto kay Alan Peter Cayetano na magiging presidente. So ito big blow talaga sa mga makakaliwa na nagsampa ng kaso. Tinatawanan na sila ngayon. O ano na ngayon? Paano na lang ang butuhan dyan sa Senado? Wala nang hindi naman natin kasi ang pangako ni Peter Cayetano na wala talagang bias, ayusin nila pagdala ng hearing. So dahil wala nga kayong mga tunay na credible na ebidensya, puro hearsay, delikado talaga. Nga yung balak sana na dayain yung hearing na yan, hindi na matutupad. So kung ayusin lang pagdala ang hearing dyan, trial dyan sa Senado, wala na. Good as dismissed na yan. At dito sa butuhan natin na 13, paano ngayon? Kailangan ng 16 votes, 13, 9 lang yung kahit na natin sabihin si Escudero hindi naman talaga bubuto yun dyan sa conviction. So magiging 40 na yan. O paano ngayon? Magiging 9. Magiging 10 kayo, 13, 16 ang kailangan na buto. Nandyan pa si Bato. Yung nga, napaka-controversial na pangyayari. Ang daming nangyari ngayon, may 11. Ngayon, hindi pa tapos yung butuhan dyan sa Kongreso, pero hindi ko na pinanood kasi alam ko na talagang mangyayari. So, ang daming pwedeng mangyari dyan sa pagpalit ng presidency dyan sa Senate presidency dyan sa Senado. Napakalaking impact yun sa impeachment trial ni VP Inday Sara. So, ibig sabihin, hindi kaya ng administrasyon ni BBM, ni Bangag, ang pag-impluensya sa Senado. Totoong independent talaga.
24 Independent Republic. Kanya-kanyang desisyon. Pero yung iba nga, itong nasa minority na sila ngayon dahil siyam na lang sila eh. Sabi ni Mix, maging independent na lang daw siya. Kaya bumuto siya nag-abstain pala siya. Kung ngayon, maraming implication yun. Maraming implication yung pagiging pagpalit ng namumuno dyan sa Senado. So, mamaya i-discuss natin yan. Pero ito yung issue natin yung topic natin talaga. Na si Soto, alam niya na arestuhin si Bato ngayong araw na to. Bakit pumayag siya na arestuhin? Ba't pinayagan niya? Ang talagang panggulot lang talaga si Soto. Pero hindi sila naging successful dahil nga nung aarestuhin na sana pagdating ni Bato, timing talaga na nagpalit na ng pamumuno diyan sa Senado. Talagang tiniming nila. Talagang tiniming, sa totoo lang tiniming 'yun. Sige, pumunta ka na rito. Huwag ka mag-alala. Punta ka na rito. Kaya nga, alam na maraming NBI na naghahantay sa kanya dahil alas 7 pa. Sabi na General Samunting na yung Sergeant at Arms ba ng Senado na naghahantay na. Na nandoon, alam na nila nandoon. Siguro yung ibang senador hindi, pero alam na ni Soto. Kasi sabi ni Samunte, yung Sergeant at Arms, na pumunta ngayon yung NBI na sabi na may arestuhin nila si Bato, nagpakita ng warrant of arrest at kasama pa itong civilian na si Trillanes. Anong bang posisyon ni Trillanes? Wala naman. Bakit inalaw nila na magdala ng ang NBI mismo? Bakit inalaw? Ano bang posisyon ni taga-ICC ba yan si Trillanes? Puro lang kayabangan ng ginawa niya. Gusto lang magpasikat. Yung sundalong kanin na yan, yun ang magdala. Ngayon, alam na ni Soto. Ibig sabihin si Soto pumayag. Talagang magkasabwat sila. Kaya kasi si Bato sa laki ni Bato di mo naman basta mahawakan. Yung hinawakan ng NBI talagang binalibag lang umakit talaga siya. Pero yung kamay niya naipit yata yun kaya nabali yung dalawang daliri niya. Muntik pa siya mahulog pag akyat, nadulas yung sapatos niya Nakita nyo? Ngayon, yun nga ang pinagdebatihan doon sa loob ng Senado na hindi talaga hindi pwede ka mag-aresto ng senador kung in session sa loob ng Senado. Kung mayroong mga arestuhin, kahit na non-bailable offense pa yan, hindi pwede mag-aresto sa loob ng Senado. Nandiyan na yan sa rules and regulation ng Senate. At alam ni Soto yan, ba't inalaw niya? Nakita mo? At ito pa, nung si Trillanes, nung nagkaroon ng warrant yan, dahil nga doon sa kanyang ginawa doon sa mga kudita na ginagawa niya. Di ba nakulong yan? Nakulong yan. Ngayon, nung nagkaroon ng warrant yan, nagkataon na senador siya, 2018. Tumakbo yan sa Senado. Kapanahon na nanigong 2018 na At nandoon si Tito Soto. Siya ang Senate President during that time. Hindi siya pumayag na arestuhin si Trillanes until na-clear ilang linggo yata siya nakatira doon sa loob ng Senado para hindi siya arestuhin. At doon na lang nagkaroon ng pwede na siya mag-bail, saka na siya nakalabas. At ngayon na si Bato, pumayag pa siya na arestuhin sa loob. Samantala siya noon, ng kapanahonan ni Trillanes, the same person na may dala ng warrant of arrest, ngayon, pumayag siya. Nakita mo si Tito Soto. Ngayon, nang nagkaroon na ng deliberation, discussion regarding na doon sa CCTV na ipatawag yung Sergeant of Arms, si General Samunte, pumigil kaagad si Tito Soto. Ang sabi ni Tito Soto na hindi pa nangyari yan sa Senado na ganyang kaso na
i-discuss dito in open session dito sa loob ng Senado. Mag-adjourn muna tayo bago i-discuss natin, pag-usapan. Ibig sabihin, ayaw niya malalaman ng mga tao ang ginagawa niya. Hindi pumayag si Cayetano. Sabi niya, ngayon lang yan nangyari na ang isang senador, sitting senador, ang point ni Cayetano, pinigilan na pumasok sa session hall, na pumasok yung isang senador. Kasi yung warrant hawak ni Trillanes, ayaw magkaroon ng duplicate copy. Ito na mga NBI, mga hunghang, di dapat kung mag-issue kayo ng warrant, ipapakita nyo, ipapabasa nyo. At mayroong mga kopya yung aresto nyo. Ipapaalam nyo kay Bato. Yan na hindi nangyari. Hindi rin yan sinabi ni Soto. So talagang kasabwat siya sa pag-aresto ni Bato. Yun ang lumalabas ngayon. Pero magkaroon pa ng investigation, hindi pa talaga definite. Pero sa tingin ko, yan ang pupuntahan. Kaya nga, tumayo si kay Marcolita. Sabi ni Marcolita, alam na pala ng Senate President, former Senate President na ganyan. Dahil sa statement ni Samonte na pinaalam niya doon kay Soto. Dahil natuloy yung aresto, pumayag siya. Pumayag si Soto na arestuhin. Nabawal naman talaga yan sa rules nila. Ngayon, kita mo talaga. Ngayon, ito, nagkaroon na nga ng sila, parang resolution with regards to extraordinary rendition, na hindi pwede ang isang akusado na tulad ni Senator Bato, crimes against humanity, hindi pwede nadalhin sa extradite to a foreign court or a foreign country, din naman country ang ICC, kung hindi dadaan sa local courts. So, kailangan dito muna, mag-issue muna ng warrant ang local court or domestic court bago siya dalhin kung saan man. Yun ang sinabi sa kanilang resolution. Yung bago ito mangyari, nakaraang 2 linggo, kaya ginawa nila yun sa proposal yata ni Senator Marcolita para maprotektahan yung mga Pilipino ng unwarranted arrest. Mga katulad niyan, na-arestuhin ka na lang basta-basta ng isang foreign court. Kailangan ulahin talaga ang right, ang kapakanan ng Pilipino. Whatever reason, whatever case na kailangan na extradite ang isang Pilipino. So, nakikita na natin at mention din ni Senator Marcolita na ang DILG, CIDG maglalabas ng supoy na para kay Senator Bato. So, maging meron ng position o jurisdiction ang korte dito sa Pilipinas. Yun naman ang nasa batas ng ICC, ng Rome Statute, na kung mayroong complementary, ibig sabihin alive and kicking naman ang justice system dito sa Pilipinas, hindi na pwede dalhin si Bato doon. Dito muna, magkaroon muna ng trial dito. So yun ang punto. So ngayon, dahil nga mayroon ng supoy na ito, nag-iabang din ito may supoy na, not an arrest. Ayan, alam ko talaga na arestuhin si Bato kasi kunwari walang arestuanan, parang nga hindi malarma si Bato, pero alam na sa kampo ni Bato na arestuhin siya. Kaso nga lang, hinantay lang talaga na magpalit ng Senate President para naman ma-implement nila yung batas na yan, na hindi talaga pwede arestuhin ang isang senador kung mayroong session. At dyan sa loob ng protektahan talaga dapat ng Senate President yan. At yun ang ginagawa ni Senator Alan Peter Cayetano. So ngayon, anong implication niya ngayon? Ngayon, ang nangyari sa mga NBI, sinasite sila in contempt. Iwan ko kung di ba kasama si Trillanes doon. Sabagay, hindi naman siya government official. So, dapat ididemanda yan ni Bato with other case na ginagawa niya. Nagyayabang pa doon na ako magpupusas ni Bato. O napusasan ba nyo? Hindi niyo kaya yan si Bato, sa laki-laki niyan eh. Sabi nga ng NBI, madulas si Bato, hindi mahawakan. Mahawakan mo ang laki niyan.
yung gustong mag-aresto ni Bato, malaki rin eh, pero wala, hindi umubra. Talagang pumalag talaga si Bato bago pumunta ng sessional. May patakbo pa nga si Bato eh, para lang makapunta doon. Galit, sino bang hindi magalit? Actually, may assurance na yun na wala talagang makagalaw sa kanya kung nasa Senado siya. Pero ito nga si Trillanes, sobrang kayabangan na talaga naman siya nag-sit up kay President Duterte. Yun naman talaga ang katotohanan. Na talagang sinit up. O, anong sabi ni Mike Defensor ng kahapon na speech niya doon sa raid sa Cebu? Talagang pinagplanuhan na talaga dito. Kasama si Buing, kasama si Torre. Sila nagpaplano, kasama yung mga taga-ICC para talaga hulihin si President Duterte. Pero ang katapangan ni President Duterte, alam na niya hulihin siya eh. Oh. Talaga nagpapahuli siya. Hindi niya urungan. Ayun na ngayon na nangyari. So, talagang napaka-good news nito. Even if alam naman natin talaga na makuha nila yung number na 106. Talaga alam na natin, marami pa silang explanation sa kanilang mga buto, pero alam natin, nag-walk out na nga si Congressman Pulong. Alam niya na ganyan ang resulta. Diyan sa House of Representatives na talagang ma-impeach si VP Inday Sara na may ipasa pa. Ang problema pagdating doon sa Senado, kung papansinin ba yan kaagad, kasi hindi sila akto kaagad yan. Bakit? Ang daming petition eh. Ang daming petition sa Supreme Court, certiorari, grave abuse of discretion, mga unconstitutionality doon sa mga charges sa proseso na ginawa nila. Gumawa sila ng mini trial ang sinampa nila ni Attorney Torion. Di-discuss pa yun excuse excuse pag pagbubutuhan pa yan ng mga justice ng Supreme Court. Di ang gagawin ng Senado, naririnig ko tulad ng nangyari na si Jesus Cordero pa yung Senate President, nahantay nila ang desisyon ng Supreme Court para hindi naman masayang ang pagod nila. Madidismiss lang pala yung impeachment na yan dahil sa sobrang paglabag sa batas ng ginawa. So, hihintay nila. Kaya yung sinasabi na forthwith ni Dilima, wala rin mangyari. May mga forthwith niyo. Forthwith. No, wala. Hindi yan matutupad. Kaya frustrated ngayon ang mga congressman. Pero kumikita sila. Kasi yung revelation pa nga ni Mayor Baste na 20,000 upfront. Yan ang pag pumirma sila diretso bibigay yung 20 million, hindi 20,000. 20 million kaagad ang ibigay sa bawat congressman na pipirma dyan sa impeachment case ni VP Inday Sara sa articles of impeachment. So 20 million. Ngayon may MOAE pa na 3 million per month. For 12 months. So isang taon. Yan. Yung MOAE naman para sa gasto sa opisina. Pero walang resibo yan. Kahit saan dalhin ng congressman yan. Then, ang pinakamabigat yung 200 million na mga projects. Yun ang pangako. So, ganyan kalaki ang binigay ni Sandro. Sabi ni excuse, Baste, doon sa Tumboy na wala pang ang magbibigay niyan sa mga congressman na ngayon, nagbibigayan na. Kasi nagbubutuhan na yan eh. Pero ngayon ano nga magagawa ninyo? Doon pa lang sa butuhan ng pagpalit ng senador, 30 na. Ano may expect nyo kung magbutuhan dyan ng
diyan sa impeachment trial na yan. So, hindi talaga makonvict si BP Inday Sara. Kaya tuliro sila ngayon kung anong gagawin. So ito na yun, nakikita na natin kung saan papunta yung trial na yan ng impeachment ni Inday Sara. Hindi talaga siya ma-impeach. Di ba? Ito na yun. Kung maunahan pa yan ang desisyon ng Supreme Court, wala na rin. Wala na rin. Period na yan. So magantay kayo ng next year, 2027 na. Sunod na taon, nabutuhan na, wala na kayong panahon. Kaya hindi talaga mapigilan ang paging presidente ni BP Inday Sara sa 2028. Ito na yun. Para nag-intervene na yung langit dyan. At ito pa yung mabigat. So ngayon siguro, hindi ko alam kung sino ngayon ang Senate pro tempore officer. Tama ba yun? Senate pro tempore. Siya majority leader ay si Joel Villanueva, pero acting pa. Hindi natin alam kung ano yun, kasi majority na sila. Then si Bato sa Committee on Peace and Order. Si Bato ang napuwin. Bumalik siya sa kanyang dating committee. Paano ngayon yun? Yung mga MBI pala na contempt, ni direct contempt. So nakakulong sila ngayon doon sa ang dami nila. Ang dami nila nakakulong doon sa loob ng Senado, not until they can reason out o makumbinse nila ang Senado na ito, sumunod lang sila ng utos. Kaya nung utos, kay matibag. Kaya sumama sila. Pwede silang pakawalan ng Senado. But for the meantime, nakakulong sila. Nakadetain sila sa loob ng Senado. Yun. Nakita natin na strong will din talaga si Senator Alan Peter Cayetano. Talagang kinontempt niya. Wala naman nag-object. So ngayon, ang mangyayari dyan, kung magpalit na, kasi open na lahat ng posisyon. Yun ang una nga yun ang unang butuhan nang tumayo si Joel Villanueva na ay i-declare na open ng lahat ng posisyon. So nagkaroon ng butuhan 13-10. Tapos may one na nag-abstain 13-10. Talo na sila, wala. So bakanti lahat, pati yung Senate Presidency. Diyan na nagsimula, yun ang proseso. Ngayon ang mga committee dyan, iba naman ang mga head dyan, mga chairman. So si Bato na dito, hawak na niya ng Peace and Order. Ang ngayon yung Blue Ribbon Committee. Diyan talaga magkaalaman. Kung hawakan na ni Marcolita, babalik kay Marcolita yan. Hindi magkaroon ng totoong investigasyon. Mapapahiya yung ni Lacson, ang mga ginagawa niya, mabubuking. Ipatawag ulit si Diskaya, si Gutisa, lalabas kagad, ang 18 Marines, si Chavit. Ang daming mga witness na maglalabasan. Kaya madidiin talaga si Bangag. At lalabas ang katotohanan. Itawagin si Bersamin, tawagin si Ulaybar. Wala na. Aabot kay BBM yan. Pwede na siya madimanda dyan. Kung anong desisyon, anong maging resulta dyan sa investigasyon na yan, tamang-tama na hindi na siya maging presidente, madimanda na siya dyan. Sa ombudsman, pwede na siya makulong. Yun ang mangyari niyan. Tulad sa nangyari ni Imelda na ang daming kasong hinaharap. Ngayon, si Bangag at saka yung asawa niya magkaroon ng maraming kaso. Kasama pa yan si Sandro. Kasama pa yan. Kasi ang daming hinahawakan ng pera. Kaya ngayon, yung mga congressman na yan, kabado na yung mga yan. Kahit na nakatanggap sila ng 20 million hindi ba yan mabawi dun sa mga kaso na haharapin nila? Ang daming kaso may mga witness na mga mga Marines. Sasabihin nila na ito, totoo yung sinabi namin, naghatid kami ng malita dyan kay Abante, kay Luistro, si Dilima, totoong nakita namin na tumatanggap ng paper bag ng pera. Paano? Hindi na talaga sila makawala dyan. Kaya laki ng problema. Kahit na-impeach pa nila si Inday Sara ngayong gabi na to, wala rin mangyari. Kaya kabado na yung mga yan, pati yan si Chua. Kaya napakaganda ng move na ginawa nila Alan Peter Cayetano ng minority
ito nga ang narinig ko to sa tauhan ni Amy Marcos, na yan ang move nila. Yan ang move. Talagang tinupad nila ang move nila. Ngayon, napaka-devastating na move nila against the administration of the Bangag. Talagang malaking tama sa kanila yun. At talagang nakaplano. Kasi kahapon nagkaroon ng raid sa coalition rally dyan sa Cebu. Sunod-sunod. So, ito nga, isa sa mga statement ni pronouncement ni Alan Peter Cayetano, tungkol nga dito sa pangyayari kay pag-aresto kay PRRD. Sinabi niya, kung hindi tayo gagawa ng batas na matino, tulad nito na dadaan muna sa domestic court kung sino mang arestuhin na may kasalanan sa tingin nila, dadami yung mga katulad ni Trillanes na kung sino yung mga general na sa tingin nila noon pa, hindi lang ngayon, noon pa na gumawa ng krimen na yan. Kung may jurisdiction pa yun, kahit wala ng jurisdiction yung ICC, pwede dalhin doon. Wala makakapigil. At isa pa rin, kung wala tayong ganyang batas, kahit sino-sinong senador dito na meron sa tingin natin may kaso, pwedeng arestuhin ka agad. Pupunta lang to, arestuhin, pwede ba yan? Anong dignidad ang meron pa ang Senado kung yan ang gagawin? At isa sa mga matinding tumayo dyan si Jenggoy, dahil nasubukan niya ma-aresto eh. Paglabas niya sa Senado, inaresto siya, nakulong siya, sila Enrile. At saka si Bong Revilla, yun ang nangyari. Ngayon, talagang pinigilan talaga niya yung pangyayari na yan. Sa ngayon, medyo malinaw-linaw na ang mga pangyayari. Ngayon, dito sa impeachment trial ni BP Inday Sara, napakalabo talagang matuloy yan. Kahit na darating pa yung butuhan, wala na. Nakita mong butuhan kanina, 13-9-2. Wala. Kailangan nilang 16 votes. Nandyan na si Bato. Marami nagsasabi, hindi na daw atin si Bato. Nandyan umatin Noong wala si Bato, ba't luwag ka, ganyan. Akala ko matapang ka. Ngayon, si Trillanes, nagayabang ako mapupusos niyan. Ano nangyari, Trillanes? Napupusasan mo ba? Wala. Hindi niyo makuha si Bato ng ganyan. Sabi pa niya, hintayin natin, wag natin palabasin si Bato. Paano ngayon, mga tauhan ng NBI na nauto mo, tumama sa'yo, hindi pa natin alam kung totoo yung warrant of arrest na dala-dala mo Paano magbigay ng warrant yung ang ICC? Kailangan idaan muna sa domestic court yan. Ang warrant na yan dapat dalhin sa isang korte para yun ang magbigay ng warrant kung eligible, kung totoo ba talaga yung warrant na galing sa ICC, kung totoo ba talaga yan, bago sila magbigay ang local court ng warrant. Ganyan ang proseso yan. Diyan. Hindi yung punta ka doon, hindi ka naman authority, hindi ka naman na pulis, ex-senator ka, pero civilian ka na ngayon. Bakit ikaw may dala ng warrant? Taga-ICC ka ba? Yun mga tanong dyan. Kaya ito si Trillanes, para madala ito, kailangan ikulong talaga yun, i-demanda talaga yun. Yan ang gagawin ni Bato ngayon sa kanya. Talagang dapat ikulong talaga si Trillanes sa mga ginagawa niyang kawalang hiyaan. Namimihasa kasi yan pero ngayon, puputi na yung bitlog niyan dahil ilang taon na lang sila. Lahat ng galawan nila, palpak. So, ito, hindi pa tapos yung butuhan dyan sa mababang kapulungan sa representative. Alamin natin. At hindi na kami na-excite dyan. Alam na natin na talagang affirmative ang maging resulta niya na bubuto siya, makuha nila yung numero na 106. So wala nang katriling-triling dyan. Ang triling dito sa nangyari sa Senado. So abangan natin ang mga pangyayari. So mag-monitor pa tayo habang patuloy yung sesyon ng Senado. Hindi pa rin yata nag-adjourn. Din doon sa House of Representative, kung may oras tayo podcast din tayo. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page at
Pasalamat tayo, medyo positive ang pangyayari ngayong araw na to. So thank you sa pagdalo ninyo. But bago kayo umalis dito sa Justin Talk News page, paki-like naman, share, and subscribe to this channel, Justin Talk News page. Maraming salamat po at good evening sa inyong lahat. Salamat.